Gaya ng marami sa atin, si Padre Pio ay nagkaroon ng isang mahalagang karanasan na nagtulak sa kanya upang buong pusong yakapin ang kanyang espiritual na paglalakbay. Sa episodyo ngayong araw, susuruin natin ang mahalagang sandaling iyon sa buhay ni Padre Pio. Manatiling nakatutok upang tuklasin ang kwento. Bago ang lahat, nais ko munang batiin kayong mga taga-subaybay ng Ang Tinig ni Padre Pio at taos-puso kong pinasasalamatan ang mga kasapi sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Dahil sa inyong kabutihang loob, maraming kaluluwa ang naaabot ng mga videong aming inilalabas linggo-linggo na nagdadala ng pag-asa, pananampalataya at debosyon sa mga nangangailangan. Lumahok na po ba kayo bilang biwanang donante? Sumali na ngayon at maging bahagi ng isang makapangyarihang komunidad ng panalangin sa ilalim ng proteksyon ni Padre Pio. Tumanggap ng mga espiritual na biyaya, mapalapit sa Diyos at gawing kanlungan ito sa araw-araw na pagsubok at pakikibaka. I-click ang link sa description box sa ibaba para sa mga detalye upang simulan na inyong paglalakbay. Pagpalain nawa kayo ng mahal na Birhen at ni Padre Pio. At ngayon, magpapatuloy na po tayo sa ating kwento. Ang kwento ngayon ay hango sa aklat na Saint Pio of Pietrelcina and His Guardian Angel ni Padre Angel Peña. Sa mga pahanginang ito ay nabubunyag ang isang kahangahangang salaysay, isang pangitain na naranasan ni Padre Pio noong ika-1 ng Enero, 1901, January 1, 1903. 5 araw lang ang bago siya umalis sa kanyang bayang Sinilangan upang simulan ang kanyang nobisyado. Ang pangitayang ito, ang banal na mensaheng tinanggap ni Padre Pio, ay kapansin-pansin, hindi lamang dahil sa malinaw na paglalarawan ng mga tagpo at pangyayari, kundi dahil din sa pagbubunyag nito ng malalim na misyon na inihanda ng Diyos para sa kanya. Ngunit nais ko ring isipin ang pangitang ito bago niya lisanin ang tahanan ng kanyang pamilya upang pumasok sa kumbento bilang huling tulak na kinakailangan ng batang Francesco upang buong pusong tanggapin ang kanyang bokasyong pangreliyon. Si Padre Pio na kilala pa bilang Francesco ay dumaranas ng mga sandali ng pag-aalinlangan hinggil sa kanyang bokasyon. May mga panahong humihina ang kanyang sigla at siya'y nagiging mapag-alinlangan. Minsan din, pakiramdam niya ay tila siya'y pinipilit na magpari at na kung siya ang masusunod, mas nais pa niyang manatili na lamang sa bahay. Isang araw, habang nagmumuni-muni si Francesco tungkol sa hamon ng pagtanggap sa kanyang bokasyon at iniisip kung paano siya tuluyang magpapaalam sa mundo upang iaalay ang kanyang sarili ng lubos sa Diyos, ang kanyang kaluluwa ay nabihag. Sa kalagayang iyon, nakita niya sa mga mata ng isipan ang mga bagay na naiiba sa nakikita ng mata ng katawan. Nakita niya sa kanyang tabi ang isang lalaking may maringal na presensya, pambihirang kagandahan at nagniningning na parang araw. Hinawakan siya nito sa kamay at sinabi, "Sumama ka sa akin sapagkat kailangan mong lumaban gaya ng isang matapang na mandirigma." Dinala siya ng magandang lalaki sa isang malawak na kapatagan kung saan naroon ang isang malaking pulutong ng mga tao. May 2 hukbong magkaharap. Sa isang panig ay ang mga lalaking may magandang mukha, nakasuot ng puting kasuutan, at sa kabila naman ay ang mga lalaking may kakilakilabot na anyo, nakadabit ng lubos na itim at misto lang mga aninong madilim. Sa pagitan nila ay may malawak na espasyo. Doon inilagay ng gabay si Francesco. Pagkatapos ay nakita ni Francesco ang papalapit na isang lalaking may pambihirang tangkad. Tapakatangkad na wari inaabot ng kanyang noo ang mga ulap. At ang mukha nito ay kasuklam-suklam. Binalaan ng nagniningning na lalaki si Francesco na kailangan niyang labanan ang kakilakilabot na halimaw na ito. Subalit nakaramdam si Francesco ng hindi may paliwanag na takot. Walang saysay ang anumang pagtutol, sabi ng magandang lalaki. Kailangan mong labanan siya. Sumulong ka ng buong tapang, ako'y sa iyo. Tutulungan kita.
Hindi ko hahayain ikaw ay magapi. Bilang gantimpala sa tagumpay, bibigyan kita ng isang napakagandang korona. Tinanggap ni Francesco ang hamon na lumaban. Ang sagupaan ay kamangha-mangha at kakilakilabot. Ngunit sa huli, sa tulong ng nagniningning na gabay, nagapi ni Francesco ang halimaw at itinaboy ito sa kahihiyan. Ang galit na halimaw ay nagkubli sa likod ng pulutong ng mga lalaking may kakakilakilabot na anyo. Ang kabilang pulutong, yung may magandang anyo, ay sumabog sa umaat kabong palakpakan at sigaw ng kagalakan. Isinuot nila sa ulo ni Francesco ang isang napakagandang korona. Subalit inutos ng nagniningning na lalaki na ito'y alisin. May nakalaan ako para sa iyo na isa pang mas maganda ang korona. Kung palagi kang makikipaglaban ng mabuti laban sa masasamang nilalang na ito, na iyong nilabanan ngayon, paliwanag ng nagniningning na lalaki at idinagdag pa. Tandaan mo, babalik siya upang salakayin ka ng minsan o 2 beses. Lumaban ka ng buong tapang at huwag kailanman mag-alinlangan sa aking tulong. Ayon sa paglalarawan ng autor na si Padre Angel, ipinahayag niya, binalot ang kanyang kaluluwa ng isang napakatinding panloob na liwanag. Sa liwanag na ito, na pinakadalisay, naunawaan niya ang malinaw na ang pagpasok sa kumbento upang ialay ang sarili sa paglilingkod sa Haring Makalangit ay nangangahulugang paghaharap sa pakikibaka laban sa lalaking iyon, ang makaimpyernong halimaw, na kanyang nilabanan ng buong tindi sa nakaraang pangitain. Noong ika-6 ng Enero 1903, January 3, 1903, lumisan si Francesco patungong kumbento ng Morcone sa gitnang Italia upang simulan ang kanyang nobisyado. Walang kamalay-malay sa mga pambihirang karanasang naghihintay sa kanyang paghahabang buhay na espiritual na paglalakbay. Hindi na kailangan sabihin pa na ang karanasang ito na ibinahagi ko sa inyo ay napakahalaga sa paghubog ng espiritualidad ni Padre Pio. Bagamat ang kanyang pangitain ay pambihirang makapangyarihan at malinaw, naniniwala ako na marami sa atin ang nakaranas ng isang kakaibang pangyayari na siyang naging huling tulak upang simulan ang ating espiritual na paglalakbay. Kaya nais kong itanong sa inyo, aming mga minamahal na manonood, ano ang mahalagang bagay na nagtulak sa inyo upang tahakin ang inyong espiritual na landas? Ibahagi ninyo sa comment section sa baba at maraming salamat sa inyong panonood at pagtangkilik. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e